Guys, may mga tao palang ganito sa Bible. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Mga sakam na tao. Tara pakinggan po natin ayon sa Ecclesiastico 30:12. Disiplinahin mo siya habang bata pa, paluan mo kung kinakailangan at kung hindi, lalaki siyang matigas ang ulo at suwail, at wala kang mahihintay kundi kapigatian. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigan sa kanilang sarili, maibigan sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayan sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong paibig, mga walang paglulubag, mga palabintangan, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigan sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigan sa kalayawan kaysa mga maibigan sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ngunit ang payo ng dakilang Panginoon Diyos ay ganito ayon sa Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9 hanggang 10. Ang puso ng tao ay mandiraya higit sa lahat, at lubos na masama. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Kawikaan Kapitulo 4 versikulo 23 hanggang 27. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid ang iyong mga mata, at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagan mo ang landas ng iyong mga paa, at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Mateo Kapitulo 12 versikulo 36. At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom.